Kung ang buhay ay isang ilog, ang sakit ay ang mga malalaking bato na tumutulong sa atin na maunawaan ang halaga ng payapang agos. Kung ang kuwentong ito ay nagbigay init sa inyong puso, suportahan ninyo kami sa pamamagitan ng pag-like at pag-iwan ng isang magandang komento. Ang isang mamahaling itim na sedan ay dahan-dahang huminto sa daungan para sa mga elitistang yate sa Coron, Palawan. Unang lumabas si Antonio. Sa kanyang edad na 35, napanatili niya ang elegante at kagalang-galang na anyo ng isang matagumpay na negosyante. Sa tabi niya ay si Katrina, ang babaeng kasama niya sa lahat ng mga taon matapos ang isang mabigat na paghihiwalay. Magiliw na hinawakan ni Katrina ang kanyang braso at masayang ngumiti. Sa wakas, nakahanap ka rin ng oras para bigyan tayo ng bakasyon. Ngumiti bilang tugon si Antonio. Masyadong maraming trabaho nitong mga nakaraang buwan. Ituring mo itong aking kabayaran para sa'yo. Masayang sumandal si Katrina sa kanyang balikat. Sa harap nila ay isang marangyang 5-star na yate, handa nang maglayag sa baybayin ng Palawan. Dose-dose ng mga turista ang nagre-rehistro para sumakay. Ang daungan ay puno ng buhay na kapaligiran. Sa lahat ng dako ay maririnig ang tawanan at kuwentuhan. Huminga ng malalim si Antonio. Matagal na niyang hindi pinahintulutan ang sarili na magpahinga ng ganito. 5 taon na ang nakalipas. Pagkatapos ng nakapapagod na proseso ng pagpapawalang bisa ng kasal nila ni Lian, ibinuhos niya ang lahat ng kanyang oras sa trabaho. Inakala niyang malilimutan niya ang lahat sa paglipas ng panahon. At sa katunayan, naniwala siyang hindi na niya iniisip ang kanyang dating asawa, kahit papaano, hanggang sa araw na ito. Pagkatapos ng mga formalidad, sina Antonio at Katrina ay dinala sa isang suite na may pinakamataas na kategorya. Ang yate ay mas maluwag at mas marangya pa kaysa sa kanilang inaasahan. Ang mga eleganteng kasangkapan na gawa sa mamahaling kahoy ay maayos na nakalagay at ang malalaking bintana ay direktang nakaharap sa asul na dagat. Tuwang-tuwa si Katrina at nagsimulang kunan ng litrato ang lahat sa kanyang telepono. Napakaganda. Mahal, bahagya lamang tumango si Antonio. Hindi niya maintindihan kung bakit mula nang tumapak siya sa yate. Isang kakaibang hindi maipaliwanag na pakiramdam ang bumalot sa kanya. Na tila may mangyayari. Ngumisi siya sa kanyang mga iniisip. Siguro'y dahil lang ito sa nerbiyos. Mula sa sobrang pagod sa trabaho. Nang makaupo na ang lahat ng pasahero, isang mahinang at kaaya-ayang musika ang tumugtog sa buong yate. Pagkaraan ng ilang sandali, bumukas ang internal announcement system. Isang magiliw na boses ng babae ang narinig. Minamahal na mga bisita. Ako po ang inyong cruise director para sa ating paglalakbay dagat. Sa ngalan ng buong tripulante, nagpapasalamat ako sa pagpili ninyong magbakasyon kasama kami. Ang baso ng tubig sa kamay ni Antonio ay natigilan. Nawala ang ngiti sa kanyang mga labi at ang kanyang tingin ay naging tuliro. Hindi maaaring. Ang boses na yon. Nakatingin pa rin si Katrina sa kanyang telepono at hindi napansin ang kakaibang kilos ng kanyang kasama. Ngunit hindi maaaring magkamali si Antonio. 5 taon na ang lumipas, ngunit nakilala niya ang may-ari ng boses na iyon sa unang pangungusap pa lamang. Ang kanyang puso ay kumabog ng malakas. Ang kanyang kamay ay kumuyom. At sa kanyang isipan ay kusang lumitaw ang pangalang Lian, ang kanyang dating asawa, ang babaeng naglaho sa kanyang buhay. Matapos matanggap ang desisyon ng annulment, itinaas ni Antonio ang kanyang ulo at lumingalinga. Sinusubukang hanapin ang pinagmulan ng boses. Ngunit iilang miyembro lamang ng tripulante ang kanyang nakikita, na nag-aasikaso sa mga bisita sa malayo. Samantala, nagpatuloy ang pamilyar na boses. Naway magkaroon kayo ng isang ligtas na paglalayag at maraming di malilimutang karanasan sa ating magandang baybayin. Ngayon, lubos nang sigurado si Antonio. Si Lian nga iyon. Hindi niya maaaring ipagkamali ang boses ng babaeng maraming taong katabi niyang natulog, ang babaeng minsan niyang minahal, at nagdulot sa kanya ng labis na sakit at pagdurusa. Sa wakas, napansin ni Katrina ang kanyang kalagayan. Anong nangyayari sa'yo? Wala. Sagot ni Antonio. Bahagyang nagulat. Mukha kang pagod.
Hindi na nagtanong pa si Katrina, ngunit alam ni Antonio na nagsisinungaling siya. Hindi siya pagod, siya ay naguguluhan dahil hindi niya inakala na muli niyang makikita si Lian sa ganitong lugar. At lalong hindi niya inaasahan, nalilitaw siya sa ganitong paraan. Nagsimulang umalis ang yate sa daungan, nagiiwan ng puting bula na kumikinang sa sikat ng araw. Maglalakad-lakad muna ako, sabi ni Antonio. Sige, mabilis siyang lumabas sa pribadong lugar. Para sa mga espesyal na bisita. Iisa lang ang nasa isip niya. Kailangan niyang makita ang babaeng iyon. Kailangan niyang tiyakin kung si Lian nga ba talaga iyon. Matapos maglakad ng ilang minuto sa pasilyo, nakita ni Antonio ang service area sa itaas na palapag at ang kanyang mga hakbang ay kusang bumagal. Hindi kalayuan sa kanya. Isang babae na nakauniporme ng manager ang may kausap na mga tauhan. Ang mahaba niyang buhok ay maayos na nakatali sa likod. Ang eleganteng profile, ang pamilyar na silweta, ang lahat ng ito ay nagpatigil sa kanyang paghinga. Siya nga, si Lian nga. Natigilan si Antonio. 5 taon ng paghihiwalay, ang labis na nagpabago sa kanya. Siya ay naging mas mature, mas kalmado, at lalo pang gumanda. Sa sandaling lalapit na sana siya, isang masiglang boses ng bata ang narinig mula sa likuran. Nanay! Isang batang lalaki na mga 5 taong gulang ang tumakbo papalapit sa babae. Niyakap ang kanyang mga binti at pag-angat ng ulo ay ngumiti ng buong ningning. Nanay, malayo na po ba tayo? Yumuko si Lian. Hinaplos ang ulo ng bata. Ang kanyang mga mata ay napuno ng lambing at pagmamahal. Opo, para bang tinamaan ng kidlat si Antonio. Nakatayo siyang hindi gumagalaw. Ang kanyang tingin ay nakatuon sa mukha ng bata. Isang kakaibang pakiramdam ang gumapang sa kanyang likuran. Ang batang ito ay may mga mata na tila pamilyar, katulad ng sa kanya, at sa unang pagkakataon sa loob ng 5 taon. Nagsimulang gumising sa kaluluwa ni Antonio ang isang misteryo na tila matagal nang nakalibing. Hindi niya alam na ang paglalakbay na ito ay ganap na magpapabago sa kanyang buhay. Nakatayo si Antonio na hindi gumagalaw sa gitna ng pasilyo sa ikalawang palapag ng yate. Ang ingay ng mga alon na humahampas sa gilid ng yate at ang usapan ng mga turista sa paligid ay tila naglaho. Ang kanyang tingin ay nakatuon lamang sa iisang tao. Si Lian. Ang babaeng inakala niyang hindi na niya muling makikita. Yumuko si Lian para ayusin ang kwelyo ng damit ng batang nagngangalang Andres. Ang kanyang mukha ay kasing lambing pa rin ng dati. Ngunit ngayon ay may dagdag na kahinahunan at kapayapaan ng isang taong maraming pinagdaanan. Ang sandaling iyon ay nagpabilis ng tibok ng puso ni Antonio. Naalala niya ang araw na lumabas ang huling desisyon ng korte para sa kanilang annulment matapos ang mahaba at nakapapagod na proseso. Noon din ay malakas ang ulan. Tahimik lang si Lian na tinanggap ang desisyon, tumalikod, at umalis. Bago siya lumabas ng pinto, lumingon siya at tiningnan siya sa huling pagkakataon. Ang kanyang mga mata ay pula ngunit puno ng determinasyon. Sana maging masaya ka. Iyon ang kanyang mga huling salita. Pagkatapos ng araw na iyon, tuluyang naglaho si Lian. Walang nakakaalam kung saan siya nagpunta o kung paano siya nabubuhay. Kahit ang kanilang mga karaniwang kaibigan ay hindi siya makontak. Noong una, sinubukan siyang hanapin ni Antonio, ngunit kinalaunan ay naging abala siya sa trabaho. Ang mga lumang sama ng looban ang nagpatigil sa kanya at kinumbinsi niya ang sarili na tapos na ang lahat. Ngunit ngayon, ang babaeng ito ay nakatayo sa harap niya at hindi nag-iisa, kundi may kasamang isang batang lalaki na 5 taong gulang. Eksaktong ganoon katagal. Mula noong sila ay naghiwalay. Ang pag-iisip na iyon ay nagpahirap sa paghinga ni Antonio. Agad niyang iwinaksi ito. Ngunit habang lalo niya itong itinatanggi, mas lalong nagiging malinaw sa kanyang alaala ang mukha ng bata, ang mga mata, ang ilong, kahit ang paraan ng kanyang pagngiti. Lahat ay tila pamilyar sa kakaibang paraan. Sa sandaling iyon, biglang itinaas ni Lian ang kanyang ulo.
Nagtama ang kanilang mga paningin. Tila huminto ang oras sa loob ng ilang maikling segundo. Nawala ang ngiti sa kanyang mga labi. Sa kanyang mga mata ay makikita ang malinaw na pagkagulat. Marahil ay hindi rin niya inaasahan na makita siya rito. Lian. Humakbang si Antonio. Paos ang kanyang boses. Mabilis na bumalik sa sarili si Lian. Tumayo siya ng tuwid. Kumusta? Isang salita lamang. Simple, malamig, at malayo. Na para bang hindi sila kailanman naging mag-asawa. Naramdaman ni Antonio ang kirot sa kanyang dibdib. Dito ka nagtatrabaho? Maikling tumango si Lian. Oo. Hindi mo ba alam? Hindi. Mabilis na natapos ang usapan. Naging awkward ang hangin. May daan-daang tanong si Antonio. Ngunit hindi niya alam kung saan magsisimula. Sa kabutihang palad, binasag ng bata ang katahimikan. Tiningnan siya ni Andres nang may pagtataka. Nanay, sino po ang tiyo na ito? Ibinaling ni Antonio ang kanyang tingin sa bata. Ito ang unang pagkakataon na nakita niya ito, nang malapitan, at ang kanyang puso ay tila huminto. Habang lalo siyang tumitingin, mas lalo niyang nakikita ang pagkakahawig sa kanyang sarili noong bata pa siya. Maging ang maliit na biloy sa kaliwang pisngi ay eksaktong pareho. Mabilis na hinila ni Lian ang kanyang anak palapit sa kanya. Bumati ka sa tiyo. Magalang na tumango si Andres. Hello po, tito. Pilit na ngumiti si Antonio. Hello. Kahit ang simpleng salita ng bata ay nagdulot ng unos sa kanyang kaluluwa. Sa sandaling iyon, tumunog ang radyo sa baywang ni Lian. Tinatawag siya para sa trabaho. Tumingin si Lian sa kanyang relo. At humarap kay Antonio. Kailangan ko nang umalis. Paano ka nabuhay sa lahat ng mga taong ito? Mabilis niyang tanong. Sandaling natigilan si Lian. Ngunit pagkatapos ay bahagya lamang siyang ngumiti. Maayos naman. Pagkasabi nito, hinawakan niya ang kamay ni Andres at umalis. Pinanood sila ni Antonio habang papalayo, nakakaramdam ng hindi maipaliwanag na panghihinayang. Inakala niyang nakalimutan na niya ito. Ngunit ngayon, ay napagtanto niyang may mga taong kahit matagal nang nawala sa iyong buhay, sa isang iglap lang ng kanilang paglitaw, ay maaaring baguhin ang lahat. Pagbalik sa kanyang suite, hindi na masiyahan si Antonio sa paglalakbay. Napansin ito ni Katrina. May nakita ka bang kakilala? Natahimik si Antonio ng ilang segundo. Si Lian. Ang telepono sa mga kamay ni Katrina ay muntik nang mahulog sa upuan. Ano? Kakikita mo lang kay Lian? Agad na nagbago ang mukha ni Katrina. Isang anino ng pag-aalala ang dumaan sa kanyang mga mata. Nagkita lang kami. Iyon lang. Hindi sumagot si Antonio. Dahil siya mismo ay hindi maintindihan kung bakit siya gaanong apektado. Pagsapit ng hapon, nagkaroon ng espesyal na merienda buffet sa deck ng yate. Maraming turista ang nagtipon. Nakaupo si Antonio sa isang sulok. Ngunit ang kanyang mga mata ay patuloy na hinahanap si Lian. At doon niya siya nakita. Nakatayo siya sa malayo, kasama ang isang grupo ng mga empleyado. Katabi niya si Andres, ang batang may hawak na laruang eroplano na tumatakbo sa paligid ng deck. Biglang nahulog ang eroplano, malapit sa kinauupuan ni Antonio. Agad na tumakbo si Andres para kunin ito, ngunit sa kanyang pagmamadali, ay natisod siya sa paa ng isang upuan at nahulog. Nag-react si Antonio nang hindi nag-iisip. Sumugod siya sa bata at sinalo ito. Hindi ka ba nasaktan? Umiling si Andres. Hindi po. Ayos lang ako. Pagkatapos ay tiningnan siya ng bata. Ang malinis na tingin na iyon ay nagpatigil kay Antonio. Sa pagkakataong ito, napansin niya ang isang detalye na hindi niya nakita kanina. Sa leeg ng bata ay may nakasabit na isang maliit na silver na kuwintas. Ang kuwintas na iyon ay isang espesyal na regalong ginawa niya para kay Lian sa kanilang ikalawang anibersaryo ng kasal, na may ukit na tanging silang dalawa lang ang nakakaalam. Hindi maaaring magkaroon ng pangalawa nito sa mundo. Nanigas ang dugo sa mga ugat ni Antonio habang tinititigan ito. Sa malayo, napansin ni Lian ang nangyayari at agad na nagbago ang kanyang ekspresyon. Mabilis siyang naglakad patungo sa kanila. Habang abala si Antonio sa kanyang magulong isipan, lumapit si Lian.
Mabilis niyang hinila si Andres palapit sa kanya. Ang kilos ay natural. Ngunit naramdaman ni Antonio ang pag-iingat dito. Andres, hindi ka ba nasaktan? Umiling ang bata. Hindi po nanay. Ayos lang ako. Huminga ng maluwag si Lian at saka lamang tumingin kay Antonio. Salamat, hindi agad sumagot si Antonio. Tiningnan niya ang kuwintas at dahan-dahang nagtanong. Ang kuwintas na yan. Agad na naunawaan ni Lian kung ano ang gusto niyang itanong. Ang kanyang kamay ay hindi sinasadyang humigpit sa balikat ng kanyang anak. Sandaling nanginig ang kanyang tingin. Ngunit pagkaraan ng ilang segundo, ay muli niyang nakuha ang kanyang kahinahunan. Gamit ko ito. Tiningnan siya ni Antonio ng diretso sa mata. Alam ko, kaya bakit nasa leeg ito ng bata? Agad na naging tensiyonado ang kapaligiran. Sa pagitan nila, si Andres ay nagtatakang tumingin sa kanyang ina, pagkatapos ay sa lalaking nasa harap niya. Hindi niya maintindihan kung ano ang nangyayari. Yumuko si Lian para ayusin ang damit ng kanyang anak. Ang kanyang boses ay nanatiling kalmado. Lumalang itong regalo. Pagkasabi nito, hinawakan niya ang kamay ng kanyang anak. Halika na Andres! Ngunit sa sandaling iyon, lumingon ang bata, tumingin kay Antonio, at biglang ngumiti. Tito, mahilig din po ba kayo sa mga eroplano tulad ko? Itinaas ng bata ang kanyang laruang eroplano. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa tunay na kagalakan ng isang bata. Hindi sinasadyang ngumiti si Antonio. Oo, marami akong eroplano. Pumunta po kayo sa amin. Ipapakita ko sa inyo. Bago pa man makasagot si Antonio, marahang sumingit si Lian. Andres, kailangan na nating umalis. Malungkot na huminga ang bata. Sige po, nanay. Mabilis na umalis ang mag-ina. Pinanood sila ni Antonio habang papalayo hanggang sa maglaho ang kanilang mga anino sa pasilyo. Isang kakaibang pakiramdam ang lumalaki sa kanyang kaluluwa. Hindi niya maintindihan kung bakit ganoon na lang ang pagkalapit niya sa batang ito. Marahil ay hindi niya papansinin. Ngunit sa tuwing nakikita niya si Andres, nararamdaman niya ang isang hindi maipaliwanag na pagiging malapit, na para bang mayroong isang hindi nakikitang ugnayan sa pagitan nila. Sa gabi, isang malaking hapunan ang inihanda sa itaas na deck ng yate. Ang kalangitan ay puno ng mga bituin at ang mga dilaw na ilaw na sumasalamin sa tubig ay lumikha ng isang hindi kapanipaniwalang romantikong kapaligiran. Tuwang-tuwa si Katrina at palaging hinihila si Antonio para magpakuha ng litrato. Ngunit ang kanyang isipan ay wala doon. Buong gabi, lihim niyang hinahanap si Lian sa kanyang paningin. Malapit sa 8:00, sa wakas, ay nakita niya ito. Nakaupo si Lian sa malayong dulo ng deck. Katabi niya si Andres. Ang mag-ina ay kumakain ng ice cream at nakatingin sa dagat. Ang sandaling iyon ay hindi sinasadyang nagpaalala kay Antonio ng nakaraan. Noon, sila ni Lian ay mayroon ding mga ganitong masasayang araw. Hindi sila mayaman noon. Wala silang marangyang yate. Ngunit sapat na sa kanila ang magkasama lang. Biglang napagtanto ni Antonio na matagal na niyang hindi naaalala ang mga magagandang sandaling iyon, hanggang sa muli niya itong makita. Sa sandaling iyon, isang malakas na ihip ng hangin ang dumaan. Ang sombrero mula sa ulo ni Andres ay lumipad sa deck. Agad na tumakbo ang bata para habulin ito. Ngunit tinangay ito ng hangin patungo sa rehas. Yung sombrero ko, sigaw ni Andres sa pagkasindak. At sumunod, mag-ingat ka! Nakatayo pa lang si Lian. Nang huli na ang lahat, tumakbo ang bata hanggang sa pinakadulo. Sumabit ang sombrero sa labas ng rehas. Sinubukan itong abuti ni Andres, at isang paa niya ang dumulas mula sa deck. Isang matinis na sigaw ang narinig. Andres, nangyari ang lahat sa loob lamang ng ilang segundo. Agad na nag-react si Antonio. Sumugod siya ng napakabilis na hindi niya namalayan. Sa sandaling nagsimulang mahulog ang katawan ni Andres, nagawa niyang hawakan ang kamay nito. Umalingaw-ngaw ang mga sigaw sa deck. Ilang pasahero ang biglang tumayo sa takot. Namutla si Lian. Andres! Gamit ang lahat ng kanyang lakas,
Hinila ni Antonio ang bata pabalik. Nang dumampi ang maliliit na paa sa deck, agad na sumugod si Lian sa kanyang anak at mahigpit itong niyakap. Nanginginig ang buong katawan niya at tumutulo ang mga luha sa kanyang mga pisngi. Nanay, sorry po, ayos lang ako. Niyakap ni Andres ang leeg ng kanyang ina. Ang kanyang manipis na boses ay umalingaw-ngaw. Nanay, wag na po kayong umiyak. Wag kayong matakot. Nandito naman po ako. Nang marinig ang mga salitang ito, tuluyan ng humagulgol si Lian. Niyakap niya ang kanyang anak ng napakahigpit. Na para bang natatakot na kung bibitawan niya ito, mawawala ito. Ang eksenang ito ay nagpaiyak, kahit sa mga nakapaligid. Si Antonio naman ay nakatayo na parang estatwa. Hindi niya maintindihan kung bakit. Habang pinapanood ang mag-inang magkayakap, ang kanyang puso ay labis na nasasaktan, na para bang may nawala siyang napakahalaga. Pagkaraan ng isang sandali, biglang lumingon si Andres. Tiningnan niya si Antonio ng may pasasalamat at magalang na yumuko. Salamat po, tito. Bahagyang tumango si Antonio. Walang anuman. Ngunit pagkatapos ay idinagdag ng bata ang isang pangungusap na nagpatigil sa kanya. Ang bait niyo po. Parang yung tatay sa mga pantasya ko. Nanigas ang ngiti sa mga labi ni Antonio. Tinitigan niya ang bata. Tatay sa pantasya? Inosenteng tumango si Andres. Opo, hindi ko pa po nakikita si Papa. Pero sabi ni Nanay, mabait daw po siyang tao. Tila tumigil ang hangin sa paligid. Naramdaman ni Antonio ang kanyang puso na kumakabog, nang napakalakas na nahihirapan siyang huminga. Dahan-dahan niyang ibinaling ang kanyang tingin kay Lian. Ang kanyang mukha ay maputlang maputla, at sa kanyang mga mata ay mababasa ang pambihirang pagkalito. At sa mga sandaling iyon, biglang naramdaman ni Antonio na napakalapit na niya sa isang katotohanang may kakayahang baguhin ang lahat ng pinaniniwalaan niya sa nakalipas na 5 taon. Noong gabing iyon, halos hindi nakatulog si Antonio. Ang marahang ugong ng alon sa labas ng bintana ng suite, nakaraniwang nakakakalma, ay lalo lang nagpatindi ng kanyang pagkabalisa. Sa tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata, nakikita niya sa harap niya si Andres, lalo na ang mga salita nito. Hindi ko pa po nakikita si Papa. Isang simpleng pangungusap. Ngunit ito ay parang isang malaking bato na inihagis sa payapang lawa ng kanyang kaluluwa. Sa lahat ng mga taong ito, hindi niya naisip na maaaring magkaroon ng anak si Lian, at lalong hindi niya inakala na ang batang ito ay maaaring may kaugnayan sa kanya. Ngunit napakarami ng nagkakataon. 5 taon na ang nakalipas nang sila ay maghiwalay. Si Andres ay halos 5 taong gulang na ngayon. Ang kuwintas ni Lian ay nasa leeg ng bata, at ang pinakamahalaga ang mukha ng bata. Lumingon si Antonio at tumingin sa dagat sa gabi. Sinubukan niyang kumbinsihin ang sarili na masyado siyang nag-iisip. Ngunit habang lalo niyang itinataboy ang mga hinalang ito, mas lalo silang nagiging malinaw. Sa sandaling iyon, nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang mensahe mula kay Katrina. Gising ka pa? Tiningnan ni Antonio ang screen ng ilang segundo at sumagot. Oo. Agad na tumawag si Katrina. Ama! Ang kanyang boses ay may halong sama ng loob. Kakaiba ka ngayon. Medyo pagod lang ako. Hindi yan ang dahilan. Sandaling natahimik si Katrina at nagpatuloy. Mula nang makita mo siya, nagbago ka ng husto. Hindi alam ni Antonio kung ano ang isasagot. Siya mismo ay alam iyon. Mahinang bumuntong hininga si Katrina. 5 taon na ang lumipas. Pakiusap. Huwag mong hayaang maapektuhan ng nakaraan ang ating kasalukuyan. Alam ko, sabi ni Antonio. Tumingin si Antonio sa dilim sa labas ng bintana. Sinabi niyang alam ko. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, ay hindi siya gaanong sigurado. Matapos ang usapan, nagpatuloy siyang umupo mag-isa, hanggang sa halos mag-umaga. Ito ang pinakamahabang gabi sa loob ng maraming taon. Kinabukasan, nagpatuloy ang yate sa paglalayag patungo sa maliliit na isla sa Luk. Nagising si Antonio nang napakaaga at umakyat sa deck habang sumisikat pa lang ang araw. Ang mga unang sinag ay nagbigay ng ginintuang kulay sa ibabaw ng tubig at ang sariwang hangin
ay bahagyang nagpabuti sa kanyang kalooban. Ngunit pagkatapos, ay aksidenteng napadpad ang kanyang tingin sa isang pamilyar na anyo sa malayong dulo ng deck. Mag-isang nakaupo si Andres. Ang bata ay abala sa pagguhit sa isang maliit na notepad. Nag-alinlangan si Antonio ng ilang segundo at lumapit. Itinaas ni Andres ang kanyang ulo at agad nang ngumiti. Tito! Hindi sinasadyang ngumiti rin si Antonio. Bakit ang aga mong nagising? Hinihintay ko pong matapos si nanay sa trabaho. Ganoon ba? Opo. Umupo si Antonio sa upuan sa tabi niya. Sa unang pagkakataon, nagkaroon siya ng pagkakataong pagmasdan ang bata ng malapitan. At habang lalo siyang tumitingin, lalo siyang namamangha. Ang buhok, ang mga mata, ang mga tampok ng mukha, maging ang ugali na bahagyang kagatin ang labi. Habang nag-iisip, lahat ay tulad niya. Noong bata pa siya, isang hindi maipaliwanag na pakiramdam ang gumapang sa kanyang katawan. Inosenteng inilahad ni Andres ang kanyang notepad. Tingnan niyo po. Kinuha ito ni Antonio. Sa loob ay mga guhit ng bata. Puno ng matingkad na kulay. Dagat, barko, kalangitan, at isang pamilya ng 3 tao na magkahawak kamay. Sino? To? Mahinang tanong ni Antonio. Itinuro ni Andres ang babae sa guhit. Si nanay po yan. Pagkatapos ay itinuro niya ang sarili. At, ako po yan. Tiningnan ni Antonio ang natitirang karakter. At sino to? Biglang natahimik si Andres. Nawala ang ngiti sa kanyang mga labi. Pagkaraan ng ilang sandali, sumagot siya. Si Papa po yan. Naramdaman ni Antonio na parang may bumara sa kanyang lalamunan. Kilala mo ba si Papa? Umiling si Andres. Hindi po, kung gayon. Bakit mo siya ginuhit? Ibinaling ng bata ang tingin sa guhit. Naging mas mahina ang kanyang boses. Ini-imagine ko lang po siya. Hindi maintindihan ni Antonio kung bakit ganoon na lang ang paninikip ng kanyang dibdib. Ang bata sa harap niya ay nasa edad na kailangan niya ng parehong magulang. Ngunit sa lahat ng mga taong ito, si Lian lang ang nag-aalaga sa kanya. Sa sandaling iyon, biglang nagtanong si Andres, Tito, totoo po ba ang papa ko? Natigilan si Antonio. Kung gayon, bakit po hindi siya pumupunta sa akin? Ang inosenteng tanong na iyon ay nagpatigil sa kanya. Hindi niya alam kung ano ang isasagot. Sa kabutihang palad, sa sandaling iyon, ay narinig ang isang pamilyar na boses mula sa likuran. Andres, pareho silang lumingon. Papalapit sa kanila si Lian na may dalang tray na may almusal. Nang makita si Antonio sa tabi ng kanyang anak, sandali siyang nagulat, ngunit sa pagkakataong ito ay hindi siya mukhang tensyonado tulad kahapon. Salamat sa pagbabantay sa kanya. Tumayo si Antonio. Walang anuman. Umupo si Lian sa tabi ng kanyang anak. Masayang kinuha ni Andres ang isang pastry mula sa kamay ng kanyang ina. Habang pinapanood ang eksenang ito, biglang naalala ni Antonio ang mga umaga mula sa nakaraan. Noong kasama pa niya si Lian, palagi siyang naghahanda ng almusal. Nang eksaktong ganito, isang pamilyar na pakiramdam na masakit. Biglang lumingon si Andres sa kanyang ina. Nanay, ano pong itsura ni Papa? Natigilan ang kutsara sa kamay ni Lian. Nagkaroon ng katahimikan. Hindi rin sinasadyang napatingin si Antonio sa kanya. Naghihintay ng sagot. Matagal na natahimik si Lian. At pagkatapos ay sa wakas ay bahagyang ngumiti. Ang papa mo ay isang napakabuting tao. Agad na natuwa si Andres. Sabi ko na nga po. Mahal niya po ba ako? Pinigil ni Antonio ang kanyang paghinga. Maging siya ay gustong malaman ang sagot. Matagal na tiningnan ni Lian ang kanyang anak. Sa kanyang mga mata ay dumaan ang isang bahagyang nakatagong kalungkutan. Pagkatapos ay marahan niyang hinaplos ang buhok nito. Kung alam lang ng papa mo na nandito ka sa mundo, siguradong mamahalin ka niya ng sobra. Sa sandaling iyon, ang puso ni Antonio ay tila piniga. Tiningnan niya ang babae sa harap niya. Sa unang pagkakataon mula nang magkita sila, naramdaman niyang sa likod ng kanilang paghihiwalay, 5 taon na ang nakalipas ay may nakatagong isang malaking lihim.
Isang lihim na itinago ni Lian sa loob ng 5 taon. At sinasabi sa kanya ng kanyang kutob na ito ay direktang may kaugnayan sa batang nakaupo sa harap niya. Pagkatapos ng maikling pag-uusap sa deck noong umagang iyon, lalong nagkagulo ang isipan ni Antonio, lalo na ang mga salita ni Lian. Kung alam lang ng papa mo na nandito ka sa mundo, siguradong mamahalin ka niya ng sobra. Tila isang ordinaryong pangungusap, ngunit pinag-isipan niya ito buong araw. Bakit hindi wala na sa atin ang papa mo? O nasa malayo ang papa mo? Kundi eksaktong kung alam lang ng papa mo, ibig sabihin ba'y hindi man lang alam ng ama ang pagkakaroon ng bata? Ang pag-iisip na ito ay hindi nagpatulog kay Antonio. Sa pananghalian, halos hindi niya ginalaw ang kanyang pagkain. Si Katrina, na nakaupo sa tapat niya, ay patuloy na nagmamasid sa kanya at sa wakas ay hindi na nakatiis. Iniis mo pa rin siya, hindi ba? Itinaas ni Antonio ang kanyang ulo. Pinag-iisipan ko lang ang ilang bagay, mga bagay na may kinalaman kay Lian. Natahimik siya. Ang katahimikang iyon ang pinakamalinaw na sagot. Malakas na ibinaba ni Katrina ang tinidor sa mesa. 5 taon na ang lumipas. Bakit ilang pagkikita lang ay ganito ka na nagbago? Tiningnan ni Antonio ang babae sa harap niya. Alam niyang dismayado si Katrina, ngunit siya mismo ay hindi maintindihan ang kanyang nararamdaman. Mula nang makita niya si Andres, isang pagkabalisa ang nanirahan sa kanyang kaluluwa na para bang may isang napakahalagang bagay na itinago sa kanya. Ang pinakakinaiinisan niya ay tila sinasadya siyang iwasan ni Lian. Sa tuwing susubukan niyang makipag-usap, mabilis itong umaalis. Sa tuwing gusto niyang magtanong tungkol kay Andres, inililipat nito ang usapan. At habang lalo niya itong ginagawa, mas lalong gusto niyang malaman ang katotohanan. Sa hapon, dumaong ang yate sa isang maliit na isla para sa isang excursion. Ang tanawin ay hindi kapanipaniwalang maganda. Mga puting buhangin sa dalampasigan, kristal na malinaw na tubig. Ang mga turista ay nahati sa mga grupo, nagkukuhaan ng litrato at nagsasaya. Hinila ni Katrina si Antonio para maglakad sa tabi ng baybayin. Ngunit aksidenteng napunta ang kanyang tingin kina Lian at Andres sa malayo. Ang mag-ina ay nakaupo sa lilim ng mga puno ng niyog. Maingat na pinapahiran ni Lian ng sunscreen ang balat ng kanyang anak, habang si Andres ay walang tigil sa pagtawa. Ang eksenang ito ay parang isang perpektong larawan ng isang maliit at payapang pamilya. Isang hindi maipaliwanag na pakiramdam ang muling lumitaw sa kaluluwa ni Antonio. Minsan, pinangarap din niya ang ganoong pamilya. Inakala niyang balang araw ay magkakaroon sila ni Lian ng mga anak, maglalakbay sila ng magkasama, tatanda ng magkasama. Ngunit, matagal nang natapos ang lahat ng iyon. Anong tinitingnan mo? Narinig niya ang boses ni Katrina sa tabi niya. Natigilan si Antonio. Wala, sinundan ni Katrina ang kanyang tingin. Nang makita sina Lian at Andres, agad na nagbago ang kanyang muka. Tinitingnan mo na naman sila. Hindi sumagot si Antonio. Kinagat ni Katrina ang kanyang labi. Sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang paglalakbay, nakaramdam siya ng takot. Natatakot siyang ibabalik ng babaeng iyon si Antonio sa nakaraan. Natatakot siyang lahat ng pinaghirapan niyang itayo sa loob ng mga taong ito ay guguho. Samantala, sa kabilang dulo ng dalampasigan, napansin din ni Lian ang tingin ni Antonio. Bahagya niyang ibinaba ang kanyang ulo. At pagkatapos ay tumayo at dinala ang kanyang anak sa ibang direksyon. Muli siyang umiiwas. Pinanood sila ni Antonio habang papalayo at ang mga hinala sa kanyang kaluluwa ay lalong lumalakas. Kung wala siyang itinatago, bakit palagi siyang umiiwas? Bakit sa tuwing napag-uusapan si Andres, nagiging tensyonado siya? At bakit hindi pa nakikita ng bata ang kanyang ama? Sa gabi, isang farewell party ang inihanda sa yate para sa mga pasahero. Sa gitna ng deck ay may maliit na entablado. Tumutugtog ang masayang musika. Ang lahat ay nakikilahok sa mga laro. Nakaupo si Antonio sa isang sulok. Ang kanyang isipan ay malayo sa nangyayari. Sa sandaling iyon, biglang inimbitahan ng host ang ilang bata sa entablado para sa pamimigay ng mga regalo.
Narinig din ang pangalan ni Andres. Masayang tumakbo ang bata sa entablado. Dahil sa kanyang cute na anyo at talino, mabilis siyang naging sentro ng atensyon. Nakangiting nagtanong ang host, Andres, ilang taon ka na? 5 taon po. Sino ang kasama mo sa paglalakbay? Si nanay po. Si nanay mo lang? Opo. Hindi sinasadyang itinaas ni Antonio ang kanyang ulo. Ang kanyang tingin ay nakatuon sa entablado. Nagpatuloy ang host. At nasaan ang papa mo? Sandaling natahimik ang entablado. Marahil ay nagtanong lang ang host ng walang mali siya. Walang nag-isip na maaaring ito ay isang sensitibong tanong. Nag-alinlangan si Andres ng ilang segundo. At pagkatapos ay napaka-natural na sumagot. Hindi ko pa po nakikita si papa. Marami sa baba ang nagulat. Nahiya rin ang host. Ngunit ngumiti si Andres. Sabi po ni nanay, mabait daw po ang papa ko, at isang araw hahanapin niya ako. Ang inosenteng ngiting iyon ay nakaantig sa marami. Ngunit natigilan si Antonio. Naramdaman niyang ang kanyang puso ay kumakabog, nang napakalakas na nahihirapan siyang huminga. Bakit parang direkta sa kanya ang mga salitang iyon? Sa sandaling iyon, isang matandang bisita na nakaupo, malapit sa entablado ang biglang nagsabi, Siguradong kamukha mo ang papa mo. Nagtawanan ng lahat. Ngunit nagpatuloy ang lalaki. Nakikita ko agad. Malamang, gwapong lalaki ang papa mo. Napuno ng tawanan ang buong lugar. At tanging si Antonio lang ang hindi natatawa. Dahil ang aksidenteng pangungusap na iyon ay tumama mismo sa kanyang mga iniisip. Tinitigan niya si Andres. At habang lalo siyang tumitingin, mas lalo niyang nakikita ang pagkakahawig. Hindi lang ilang tampok, kundi halos isang eksaktong maliit na kopya. Sa sandaling iyon, nagtama ang mga paningin ni Lian at Antonio. Sa unang pagkakataon mula nang magkita sila, nakita niya sa mga mata nito ang pagkasindak, hindi pagkagulat, hindi pagkainis, kundi tunay na pagkasindak, tulad ng isang taong maraming taon, nang nagtatago ng isang lihim, at ngayon ay malapit ng mabunyag. Sa sandaling iyon, nagpasya si Antonio. Hindi na siya manghuhula. Kailangan niyang malaman ang katotohanan, kahit na ang katotohanan ito ay ganap na magpapabago sa kanyang buhay. Dahil ang kutob sa kanyang kaluluwa ay mas malakas kaysa dati. Si Andres ay hindi lang isang estrangherong bata. At si Lian ay nagtatago ng isang bagay na mas malaki kaysa sa kanyang maiisip. Pagkatapos ng gabing iyon, halos hindi maalis sa isipan ni Antonio ang imahe ni Andres. Habang lalo siyang nakikipag-ugnayan sa bata, mas lalo niyang nararamdaman na mayroong isang espesyal na koneksyon sa pagitan nila. Kinabukasan, habang naghahanda ang yate na bumalik sa daungan, umakyat si Antonio mag-isa sa deck para huminga ng sariwang hangin. Ang payapang dagat sa ilalim ng araw ng umaga. At ang mahinang hangin ay bahagyang nagpakalma sa kanya. Sa sandaling iyon, narinig ang isang pamilyar na boses mula sa likuran. Tito Antonio, lumingon siya. Papalapit sa kanya si Andres na tumatakbo. Hawak niya ang parehong laruang eroplano na kasama niya sa buong biyahe. Hindi sinasadyang ngumiti si Antonio. Bakit mag-isa ka rito? Nasa meeting po si nanay, kasama ang ibang crew. Umakyat si Andres sa upuan sa tabi niya. At umupo. Walang tigil na nagkuwento ang bata ng mga kwentong pambata na nagpatawa kay Antonio ng paulit-ulit. Matagal na niyang hindi naramdaman ang ganitong pagka-relax. Pagkaraan ng ilang sandali, biglang nagtanong si Andres. May mga anak po ba kayo? Natigilan si Antonio. Wala, tumango ang bata. Kung gayon, malamang, mahal na mahal niyo po ang mga bata. Maaaring sabihin na ganoon nga. At mahal ko rin po kayo. Sagot ni Andres. Natawa si Antonio. Bakit naman? Nag-isip si Andres ng ilang segundo at sumagot ng napakasinsero. Kasi po mabait kayo sa akin. Pagkasabi nito, muli siyang tumingin ng diretso sa kanyang mukha. Ang kanyang tingin ay nakakagulat na malinis. Tito, kung kayo po ang papa ko, ang ganda sana. Nanigas ang ngiti sa mga labi ni Antonio. Ang kanyang puso ay tila huminto.
Tinitigan niya ang bata sa harap niya. Samantala, si Andres, na walang kamalay-malay sa kanyang reaksyon, ay walang malay na nagpatuloy. Kung ganoon po, hindi na magiging malungkot si nanay. Naramdaman ni Antonio na parang may bumara sa kanyang lalamunan. Nakita mo na bang malungkot si nanay? Ibinaling ni Andres ang kanyang ulo. Opo. Minsan po nakikita ko si nanay na umiiyak. Akala niya tulog ako. Pero alam ko po lahat. Bawat inosenteng salita ay parang saksak ng kutsilyo sa puso ni Antonio. Hindi niya maisip kung ano ang pinagdaanan ni Lian sa mga taong ito. Mag-isang pinalaki ang isang anak. Mag-isang hinarap ang mga paghihirap. Mag-isang itinago ang kanyang mga luha. Sa sandaling iyon, lumitaw si Lian sa dulo ng pasilyo. Nang makita ang kanyang anak sa tabi ni Antonio, agad siyang lumapit. Andres, opo nanay, siguro'y naiistorbo mo na si tito? Hindi po, ngumuso ang bata at biglang lumingon sa kanyang ina. Nanay, kilala mo na po ba si Tito Antonio dati? Agad na natigilan si Lian. Natigilan din si Antonio. Walang malay na nagpatuloy si Andres. At bakit po kamukhang kamukha niya yung lalaki sa lumang litrato ni nanay? Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa paligid. Ang mukha ni Lian ay naging kasing putla ng patay. At naramdaman ni Antonio na parang tinamaan siya ng kidlat. Ang lalaki sa lumang litrato. Bakit alam ni Andres ang tungkol sa litrato niya? At bakit itinago ni Lian ang mga litratong iyon sa loob ng 5 taon? Kitang-kita ni Antonio ang labis na pagkasindak sa mga mata ni Lian. Samantala, si Andres ay walang kamalay-malay na ang isang inosenteng tanong niya ay yumanig sa lahat ng mga lihim na itinago sa loob ng 5 mahabang taon. At naunawaan ni Antonio na ang katotohanang hinahanap niya ay marahil ay napakalapit na. Ang inosenteng tanong ni Andres ay nagdulot ng pagkabigla kapwa kay Antonio at kay Lian. Agad na dinala ni Lian ang kanyang anak palayo. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na balak ni Antonio na tumayo lang at manood mula sa malayo. Alam niyang may itinatago itong napakahalaga. Sa hapon, habang naghahanda ang yate na dumaong, aksidenteng nakita ni Antonio si Lian na pumasok sa cabin ng head administrator. Pagkatapos mag-alinlangan ng ilang minuto, nagpasya siyang sundan ito. Bahagyang nakabukas ang pinto ng opisina. Walang tao sa loob. Marahil ay kalalabas lang ni Lian para sa isang gawain. Sa sandaling iyon, isang ihip ng hangin mula sa bintana ang naglipad ng isang tumpok ng mga dokumento mula sa mesa. Agad na humakbang si Antonio para kunin ang mga ito. Ngunit nang makita niya ang nakasulat sa unang pahina, nanigas ang buong katawan niya. Ito ay isang prenatal record. Ang pangalan ng pasyente ay malinaw na nakasulat, Lian. Ang petsa ng unang pagbisita sa klinika ay mahigit 5 taon na ang nakalipas. Nanginginig ang mga kamay ni Antonio. Binaligtad niya ang mga sumunod na pahina. Mga ultrasound scan. Mga sertipiko mula sa mga doktor. Lahat ng ito ay tumuturo sa isang nakakagulat na katotohanan. Buntis si Lian. Bago pa man sila maghiwalay. Bago pa man siya makabawi, isa pang papel ang nahulog mula sa folder, isang kopya ng birth certificate ni Andres. Tiningnan ni Antonio ang petsa ng kapanganakan nito. Mabilis siyang nagkuwenta sa kanyang isipan. Eksaktong 9 na buwan matapos ang huling gabi nila bilang mag-asawa bago ang annulment. Tiningnan niya ang hanay para sa ama at ang nakasulat doon ay unknown. Sa sandaling makita niya iyon, halos hindi siya makapaniwala sa kanyang mga mata. Lahat ng mga hinala sa mga nakaraang araw ay nabuo sa isang kumpletong larawan. Si Andres, ang 5 taong gulang na batang iyon, ay maaaring kanyang sariling anak. Sa sandaling iyon, isang nanginginig na boses ang narinig mula sa likuran. Anong ginagawa mo rito? Lumingon si Antonio. Nakatayo si Lian sa pintuan. Ang kanyang mukha ay maputla at sa kanyang mga mata ay mababasa ang takot. Tahimik silang nagkatinginan. Sa wakas, dahan-dahang itinaas ni Antonio ang folder na may mga dokumento. Paos ang kanyang boses. Bakit? Bakit hindi mo kailanman sinabi sa akin?
Ibinaba ni Lian ang kanyang ulo. Bahagyang nanginginig ang kanyang mga balikat. 5 taon niyang sinubukang itago ang lihim na ito. Inakala niyang dadalhin niya ito sa kanyang libingan. Ngunit sa huli, lumabas din ang katotohanan. Humakbang pa si Antonio, hindi inaalis ang tingin sa kanya. Si Andres! Anak ko siya! Hindi ba? Isang ganap na katahimikan ang bumalot sa silid. Sa labas ng bintana, maririnig pa rin ang marahang ugong ng mga alon. Ngunit sa kanilang mga kaluluwa ay isang tunay na bagyo ang nagaganap. Pagkaraan ng ilang segundo, dahan-dahang ipinikit ni Lian ang kanyang mga mata at isang luha ang dumaloy sa kanyang pisngi. At sa sandaling iyon, naunawaan ni Antonio na ang katotohanang nalaman niya ay marahil simula pa lamang ng isang mas malaking misteryo na nakalibing sa loob ng 5 mahabang taon. Sa maliit na opisina sa yate, ang kapaligiran ay napakabigat na tila walang hangin. Mahigpit pa ring hawak ni Antonio ang folder na may mga dokumento. Ang mga papel na nakita niya ay bumaligtad sa buong buhay na pinaniwalaan niya sa nakalipas na 5 taon. Tumingin siya kay Lian. Nanginginig ang kanyang boses. Kung gayon, si Andres ay talagang anak ko. Matagal na natahimik si Lian, at pagkatapos ay mahinang tumango. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Antonio na parang nawalan siya ng panimbang. Mayroon siyang anak, isang anak na lumaki sa loob ng 5 taon nang wala siya. At wala siyang kaalam-alam tungkol dito. Bakit mo ito itinago sa akin? Dahil wala akong ibang pagpipilian. Sa unang pagkakataon, mula nang magkita sila, tumigil na si Lian sa pag-iwas. Dahan-dahan niyang isinalaysay ang lahat ng nangyari. 5 taon na ang nakalipas. Noong araw na iyon, bago mismo sila pumunta sa korte para sa huling pagdinig ng annulment, nalaman niyang buntis siya. Labis siyang masaya. Inakala niyang ang bata ang magiging huling pag-asa para mailigtas ang kanilang gumuguhong pagsasama. Ngunit sa sandaling iyon, dumating ang ina ni Antonio, si Doña Amelia. Inalok siya nito ng ilang milyong piso at nagtakda ng isang kondisyon. Tuluyang maglaho sa buhay ni Antonio. Natigilan si Antonio. Ginawa yon ng nanay ko? Mapait na ngumiti si Lian. Hindi lang yon. Sinabi niya na matagal ka nang sawa sa pagsasama natin. Na gusto mong magsimula ng bagong buhay. At na ang bata, kung isisilang, ay magiging pabigat lamang. Noong una, hindi naniwala si Lian hanggang sa nakita niya mismo si Antonio na dumating sa isang pagtitipon kasama si Katrina. Magkatabi sila. Napakalapit. Mula sa sandaling iyon, naunawaan niyang tapos na talaga ang lahat. Kumuyom ang mga kamao ni Antonio. Naaalala niya ng mabuti ang araw na iyon. Isang banquet iyon para sa pagpirma ng isang malaking kontrata ng kanyang kumpanya. Si Katrina ay assistant lamang niya, ngunit hindi niya kailanman ipinaliwanag ito kay Lian. At hindi niya alam na nakipagkita ang kanyang ina dito. Tahimik na pinunasan ni Lian ang kanyang mga luha. Ayokong lumaki ang anak ko sa isang pamilya kung saan hindi na siya kailangan ng ama, pati na ang kanyang ina. Kaya umalis ako at nagpa siyang palakihin ng bata ng mag-isa. Bawat salita niya ay sumasaksak kay Antonio. 5 taon niyang inakala na si Lian mismo ang nang-iwan sa kanya. Sinisi niya ito. Nagalit siya dito. Ngunit ngayon lang niya naintindihan na hindi lang siya ang nalinlang. Biglang may naalala si Antonio. Teka, kung isa lang itong hindi pagkakaunawaan, bakit hindi mo ako hinanap pagkatapos mong manganak? Ibinaba ni Lian ang kanyang ulo at kinuha mula sa folder ang isang luma at naninilaw na sulat. Dahil dito, binuksan ni Antonio ang sulat. Nang makita niya ang nilalaman nito, agad na nagbago ang kanyang mukha. Ito ay isang sulat na isinulat sa kanyang pangalan. Ngunit ang mga linya sa loob ay nagsasabing, hindi ko kailangan ang batang yan. Huwag ka nang bumalik at huwag mo na akong hanapin. Nanginginig si Antonio. Hindi maaari. Hindi ko kailanman isinulat ang sulat na ito. Mahinang tumango si Lian. Umiiyak. Nang tumagal at napagmasdan ko itong mabuti, napansin kong hindi eksakto ito ang tunay mong sulat kamay. Pero huli na ang lahat. Tuluyan na akong nawalan ng lakas ng loob na harapin ka
At mas piniling itago na lang si Andres. Natahimik ang silid. Ngayon, naintindihan na ni Antonio ang lahat. May isang taong sinadyang paghiwalayin sila. May isang taong nag-alis sa kanya ng kanyang asawa, anak, at 5 taon ng kaligayahan na hindi na maibabalik. Sa sandaling iyon, narinig sa pasilyo ang pamilyar na mga yapak ni Andres. Masayang tumatakbo ang bata para hanapin ang kanyang ina. Walang kamalay-malay na sa likod ng pintong ito ay nabunyag na ang pinakamalaking lihim ng kanyang buhay. At si Antonio ay nakatayong hindi gumagalaw. Ngayon ay lubos na niyang naunawaan na ang kanilang paghihiwalay ay hindi ang katapusan ng pag-ibig, kundi resulta ng isang sabwatan na nag-alis sa kanya ng maliit na pamilya na dapat sana ay sa kanya. Matapos malaman ang buong katotohanan, hindi na maipagpatuloy ni Antonio ang kanyang bakasyon. Nang dumaong ang yate, agad niyang isinama sina Lian at Andres pabalik sa lungsod. Sa buong biyahe, iisang tanong ang umiikot sa kanyang isipan. Bakit ginawa iyon ng nanay ko? Bakit niya nagawang sirain ang pamilya ko gamit ang kasinungalingan? Nang gabing iyon, dinala ni Antonio sina Lian at Andres sa mansyon ng pamilya. Ito ang lugar kung saan siya lumaki. At kung saan 5 taon na ang nakalipas, ay nagsimula ang buong trahedyang ito. Nang huminto ang sasakyan sa tarangkahan, lumabas si Doña Amelia, ang ina ni Antonio, para salubungin sila. Noong una, nakangiti siya, ngunit nang makita niya si Lian, at ang batang katabi nito, agad na nawala ang ngiti sa kanyang mukha. Namutla siya. Lian, tiningnan ni Antonio nang diretso ang kanyang ina. Nanay, naaalala mo pa ba siya? Hindi sumagot si Doña Amelia. Ang kanyang tingin ay tumigil sa mukha ni Andres. Pagkaraan ng ilang segundo, nagsimulang manginig ang kanyang mga binti. Ang bata ay eksaktong kopya ni Antonio noong bata pa siya. Dahan-dahang sinabi ni Antonio, "Ito si Andres, ang anak ko." Ang mga salitang iyon ay nagpatulala kay Doña Amelia. Tila nawalan siya ng lahat ng lakas, umatras ng ilang hakbang, at kumapit sa likod ng isang upuan para hindi matumba. Hindi maaari. Inilapag ni Antonio sa mesa ang folder na may mga resulta ng pagsusuri. Inakala ko rin yan. Pero totoo. Naging mabigat ang kapaligiran sa silid. Tahimik na niyakap ni Lian si Andres, habang tinitingnan ni Doña Amelia ang mga dokumento na may desperasyon sa kanyang mga mata. Sa wakas, humagulgol siya. Ang mga luha ng pagsisisi ay dumaloy sa kanyang kulubot na mukha. Patawad. Iyon ang unang sinabi niya. Pagkatapos ng mahabang katahimikan, kumuyom ang mga kamao ni Antonio. Sino ang hinihingan mo ng tawad, nanay? Ibinaba ni Doña Amelia ang kanyang ulo. Nabasag ang kanyang boses. Noon, inakala kong pinoprotektahan kita. Natakot ako na si Lian ay kasama mo lang dahil sa pera. Natakot akong sisirain niya ang iyong kinabukasan. Pero nagkamali ako. Bawat salita niya ay puno ng pagsisisi. 5 taon niyang inakala na tapos na ang lahat. Hindi niya inaasahan na ngayon babalik ang katotohanan sa pinakamasakit na paraan. Bigla siyang lumapit kay Lian at, sa gulat ng lahat, lumuhod. Nanay! Sigaw ni Antonio. Ngunit nanatili si Doña Amelia na nakaluhod. Tumutulo ang mga luha sa kanyang mukha. Lian, patawarin mo ako. Inalis ko sa iyo ang pamilya mo. Pinilit kitang mag-isang palakihin ang anak mo sa lahat ng mga taong ito. Natigilan si Lian. Hindi niya kailanman inakala na makikita niya ang babaeng ito na dating galit na galit sa kanya. Sa ganitong kalagayan, nagpatuloy si Doña Amelia sa basag na boses. Kung maibabalik ko lang ang nakaraan, hinding-hindi ko gagawin yon. May utang ako sa iyo. May utang ako sa apo ko. Ang buong silid ay napuno ng mga luha. Maging si Antonio ay hindi napigilan ang sarili. Sa sandaling iyon, biglang lumapit si Andres. Tiningnan niya ang babaeng nakaluhod nang may inosenteng tingin at pagkatapos ay maingat na inilahad sa kanya ang isang panyo. Lola, wag na po kayong umiyak. Ang mga salitang pambata na iyon ay lalong nagpaiyak sa lahat.
Tinakpan ni Doña Amelia ang kanyang mukha ng kanyang mga kamay at humagulgol. Sa wakas, napagtanto niya na ang nawala sa kanya ay ang pinakamahalaga hindi pera, hindi reputasyon, kundi ang pamilya, na dapat sana ay matagal ng masaya. At sa sandaling iyon, naunawaan niya na may mga pagkakamali, na kahit pagsisihan ay hindi na kailanman ganap na maitatama. Kahit na nakita ni Antonio ang mga medikal na dokumento at ebidensya mula sa nakaraan, gusto niya ng isang opisyal na sagot. Hindi dahil nagdududa siya kay Lian, kundi dahil gusto niyang tuluyang wakasan ang lahat ng mga alitan at hindi pagkakaunawaan na tumagal ng 5 taon. Sa kanyang mungkahi, nagsagawa sila ng isang opisyal na paternity test agad pagbalik mula sa paglalakbay dagat. Ang mga araw ng paghihintay sa mga resulta ay ang pinakamahaba sa buhay ni Antonio. Halos hindi siya makapag-focus sa trabaho. Sa tuwing nakikita niya si Andres, ang kanyang puso ay napupuno ng pag-asa at pagkabalisa. Samantala, si Andres ay walang kamalay-malay sa kung ano ang hinihintay ng mga matatanda. Tinatawag pa rin niya si Antonio na tito. Masayang ipinapakita ang mga bagong laruan at laging sinusubukang umupo sa tabi niya sa bawat pagkakataon. Pagkaraan ng 3 araw, sa wakas ay dumating ang mga resulta. Inimbitahan ni Antonio si Lian at ang kanyang ina sa isang pribadong silid sa kanilang mansyon. Nais niyang tapusin ang lahat ng hindi pagkakaunawaan sa mismong bahay kung saan sila pinaghiwalay noon. Ang kapaligiran sa loob ng silid ay napakatensyonado. Nakaupo si Andres sa tabi ni Lian. Ang kanyang mga mata ay nagtatakang lumilipat mula sa isang mukha patungo sa isa pa. Hindi niya maintindihan kung bakit tahimik ang lahat ngayon. Hawak ni Antonio ang sobre na may mga resulta. Basa ang kanyang mga palad sa pawis. Sa wakas, dahan-dahan niyang binuksan ang sobre. Bawat segundo ay parang isang kawalang hanggan. Pagkatapos, ang kanyang tingin ay tumigil sa huling linya ng conclusion. Natigilan siya at hindi sinasadyang namuo ang mga luha sa kanyang mga mata. Tumingin sa kanya si Lian. Nanginginig ang kanyang boses. Anong resulta? Hindi agad sumagot si Antonio. Inilahad lamang niya ang papel. Nang tingnan ito ni Lian, napaiyak din siya. Sa papel ay malinaw na nakasulat. Posibilidad ng pagiging ama. 99.9%. Sa sandaling iyon, nawala ang lahat ng pagdududa. Si Andres ay tunay na anak ni Antonio. Humagulgol ang matandang ina. Ang iba pang naroroon ay tahimik, labis na naantig, at si Antonio ay lumuhod sa harap ng kanyang anak. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, tiningnan niya ang bata sa mata ng isang tunay na ama. Tumulo ang mga luha sa mukha ng lalaking laging matatag sa harap ng anumang unos sa negosyo. Andres, naguguluhang tumingin sa kanya ang bata. Opo, nabasag ang boses ni Antonio. Anak, patawarin mo si Papa. Hindi lubos na naintindihan ni Andres ang kahulugan ng mga salitang iyon, ngunit lumapit siya at niyakap ang leeg nito. Napaka-natural, na para bang matagal na niyang hinihintay ang sandaling ito. Mahigpit na niyakap ni Antonio ang kanyang anak. Sa unang pagkakataon sa loob ng 5 taon, naramdaman niya ang kabuuan ng buhay na hindi maibibigay ng pera o tagumpay. Sa sandaling iyon, mahinang nagtanong si Andres. Ibig sabihin po, may papa na ako ngayon? Ang simpleng tanong na iyon ay nagpaiyak sa lahat. Lalo pang hinigpitan ni Antonio ang kanyang yakap. Nanginginig ang kanyang boses sa tuwa. Oo, mula sa araw na ito, may papa ka na. Sa gitna ng malawak na karagatan, ang lalaking nawalan ng lahat ay sa wakas ay natagpuan ang pinakamahalagang bagay sa kanyang buhay. Ngunit hindi niya alam na may isa pang taong nabubuhay sa takot. Isang taong higit sa lahat ay nakakaunawa na kapag ang katotohanan tungkol kay Andres ay naging pampubliko, ang lihim na itinago niya sa loob ng 5 mahabang taon ay malapit na ring mabunyag, at ang taong iyon ay si Katrina. Matapos ihayag ang mga resulta ng pagsusuri, opisyal na kinilala ni Antonio si Andres bilang kanyang tunay na anak. Ngunit habang lalo siyang nagiging masaya, mas lalo niyang gustong malaman
kung sino ang nasa likod ng mga hindi pagkakaunawaan na sumira sa kanyang pamilya. Inutusan niya ang kanyang mga tauhan na imbestigahan ang lahat ng mga kaganapan 5 taon na ang nakalipas. At pagkaraan lamang ng ilang araw, nagsimulang lumabas ang katotohanan. Ang taong nagpadala ng pekeng sulat sa pangalan ni Antonio kay Lian ay walang iba kundi si Katrina. Noong taong iyon, alam ni Katrina na buntis si Lian dahil sa kanyang pagmamahal kay Antonio at pagnanais na makasama ito. Lihim niyang sinamantala ang hindi pagkagusto ni Doña Amelia para paghiwalayin sila. Siya ang nagpeke ng sulat na may malulupit na salita na nagsasabing ayaw ni Antonio sa bata. Nang malaman na nalaman na ni Antonio ang lahat, natarantang lumapit si Katrina sa kanya sa pag-asang makapagpaliwanag. Ngunit ngayon, tiningnan lamang siya ni Antonio nang may napakalamig na tingin. Bakit mo ginawa yon? Humagulgol si Katrina. Dahil mahal kita, ang pag-ibig ay hindi dahilan para sirain ang buhay ng iba. Ang mga salitang iyon ay nagpatulala kay Katrina. 5 taon siyang naniwala na ang kanyang lihim ay mananatiling nakalibing magpakailanman. Hindi niya inaasahan na lalabas pa rin ang katotohanan. Dahan-dahang tumayo si Antonio. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit matatag. Mula sa araw na ito, tapos na tayo. Humagulgol si Katrina. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi man lang lumingon si Antonio. Dahil ang babaeng dapat niyang hinga ng tawad sa lahat ng 5 taon na iyon ay hindi siya, kundi si Lian. At ang taong gusto niyang pag-alayan ng buong buhay niya ay ang kanyang anak, na lumaki ng walang pagmamahal ng ama. Matapos malutas ang lahat ng hindi pagkakaunawaan, inilaan ni Antonio ang lahat ng kanyang libreng oras kina Lian at Andres. Dinala niya ang kanyang anak sa parke, nakipaglaro sa kanya ng football, at binawi ang bawat nawalang sandali sa loob ng 5 taon. Noong una, tinatawag pa rin siya ni Andres na Tito Antonio dahil sa nakasanayan, ngunit sa puso ng bata, ang distansyang iyon ay unti-unting nababawasan araw-araw. Isang weekend, silang tatlo ay naglalakad sa tabi ng dagat. Masayang tumatakbo si Andres sa unahan, habang sina Antonio at Lian ay tahimik na naglalakad sa likuran. Biglang natisod ang bata sa isang maliit na bato at muntik nang matumba. Agad na sumugod si Antonio at sinalo ang kanyang anak. Ayos ka lang ba? Umiling si Andres, at mahigpit siyang niyakap sa leeg. Sa sandaling iyon, hindi sinasadyang binigkas niya ang salitang matagal nang hinihintay ni Antonio. Papa, tila huminto ang lahat sa paligid. Natigilan si Antonio ng ilang segundo, at pagkatapos ay biglang bumuhos ang mga luha mula sa kanyang mga mata. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, ang matapang na lalaking ito ay umiyak sa harap ng lahat. Mahigpit niyang niyakap ang kanyang anak. Nabasag ang kanyang boses. Nandito si Papa. Patawad kung huli na akong dumating. Nagniningning na ngumiti si Andres sa kanyang yakap. Habang si Lian, na nakatayo sa likuran, ay tahimik na pinupunasan ang mga luha ng kaligayahan. Matapos ang lahat ng pagdurusa, ang kanilang maliit na pamilya ay sa wakas ay muling nabuo. 1 taon ang lumipas matapos mabunyag ang katotohanan, ganap na nagbago ang buhay ni Antonio. Ang lalaking dating halos lahat ng oras ay inilalaan sa trabaho. Ngayon ay nagsisikap na umuwi para sa hapunan. Ang pinakamahalaga sa kanya ay hindi na ang mga milyon-milyong kontrata, kundi ang pagkakataong umupo sa tabi ni Lian at Andres pagkatapos ng isang mahabang araw. Sa loob ng taong ito, ginawa ni Antonio ang lahat para makabawi sa kanila. Tuwing umaga, hinahatid niya si Andres sa paaralan. Tinutulungan siya sa kanyang takdang aralin. Nakikipaglaro ng football tuwing weekend. At hindi pinalalampas ang anumang school event ng kanyang anak. Mula sa isang estrangherong tito, unti-unti siyang naging pinakamalapit na kaibigan ng bata. Si Andres naman ay lalong naging malapit sa kanyang ama. Madalas niyang ipinagmamalaki sa kanyang mga kaibigan, ang papa ko ang pinakamagaling sa buong mundo. Sa tuwing naririnig ang mga salitang ito, nararamdaman ni Antonio ang paninikip ng kanyang ilong. Naunawaan niya na pinalampas niya ang unang 5 taon ng buhay ng kanyang anak, isang panahong hindi na maibabalik. Sa kabutihang palad,
Binigyan siya ng pagkakataon ng tadhana na itama ang kanyang pagkakamali. Tungkol naman kay Lian, unti-unti ring gumagaling ang mga sugat ng nakaraan. Hindi siya pinilit ni Antonio na kalimutan ang lahat ng nangyari. Pinili niyang patunayan ang kanyang pag-ibig at katapatan sa pamamagitan ng gawa. Unti-unti, nabawasan ang distansya sa pagitan nila. Isang weekend, bumalik ang buong pamilya sa mismong daungan sa Coron. Ang lugar na ito ang nagbago ng kanilang kapalaran. 1 taon na ang nakalipas. Nakatayo si Antonio sa rehas, nakatingin sa kumikinang na dagat sa ilalim ng araw. Sa tabi niya, si Lian ay nakangiting pinapanood ang kanilang anak na masayang tumatakbo sa deck. Ang larawang ito ay parang isang panaginip na hindi niya man lang pinangahasang pangarapin noon. Biglang tumakbo si Andres at hinawakan ang kamay ng kanyang mga magulang. Pinaglapit niya sila sa isa't isa at malawak na ngumiti. "Papa! Nanay! Magdikit po kayo!" Nagtawanan sina Antonio at Lian. "Bakit, anak? Para po makuhanan ko kayo ng litrato." Itinaas ng bata ang kanyang mini camera na regalo sa kanya noong kanyang kaarawan. At inosenteng idinagdag, "Gusto ko pong isave ang pinakamasayang araw ng ating pamilya." Nang marinig ito, natigilan sina Antonio at Lian. Para sa mga matatanda, ang kaligayahan ay minsan isang bagay na napakalaki. Ngunit para sa isang bata, ang kaligayahan ay simpleng pagkakataong hawakan ang kamay ng parehong papa at nanay. Marahang inakbayan ni Antonio si Lian. Hindi na ito umiwas tulad ng dati. Sa halip, nakangiti siyang sumandal sa kanyang balikat. Isang klik mula sa kamera ang narinig. Ang sandaling iyon ay nakuha, magpakailanman. Pagkatapos nito, biglang niyakap sila ni Andres. "Ngayon, hindi na tayo magkakahiwalay, di ba?" Yumuko si Antonio at hinaplos ang ulo ng kanyang anak. Nanginginig ang kanyang boses sa tuwa. "Oo, pangako ni Papa. Hinding-hindi na niya kayo iiwan ni Nanay." Tumingin si Lian sa kanyang asawa at anak, at tahimik na pinunasan ang luha ng kaligayahan na dumaloy sa kanyang pisngi. Matapos ang lahat ng hindi pagkakaunawaan, paghihiwalay, sakit, at pagsisisi, ang kanilang maliit na pamilya ay sa wakas ay nagkabalikan. Nawalan sila ng 5 taon ng kaligayahan, ngunit kapalit nito ay naunawaan nila ang halaga ng pag-ibig, pagpapatawad, at ugnayan ng pamilya. Sa gitna ng malawak na karagatan, ng gabing iyon, silang tatlo ay mahigpit na magkahawak kamay, nakatingin sa abot tanaw. Isang paglalakbay ang natapos. Isang bagong buhay, puno ng pag-ibig at tunay na kaligayahan, ay nagsisimula pa lamang. Salamat sa inyong pagsama. Magkita-kita tayo sa mga susunod na video.